We just landed at Zurich Airport dito sa Switzerland. From here, magta-train kami going to Zermatt. Tapos doon kami magstay overnight to see the Matterhorn. Yan. So meron naman kaming Swiss pass. Binili to nung kasama ko for a couple of days. Anywhere in Switzerland, pwede kaming mag-transfer using the Swiss pass. So yun, hanapin lang namin yung train at saka yung platform, and then diretso na kami sa Zermatt. Finally, nakarating na rin kami sa Zermatt. Ang daming turista. Buti na tapat na maganda yung panahon ngayong pag-visit namin. Clear yung sky, hindi cloudy. So if ever na i-check namin yung Matterhorn Peak, makikita namin yung mismong Matterhorn. Hindi siya natatakpan ng ulap. Kaso ang dami naming turista kahit weekday. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng mga cabin houses dito, no? Pero mga ano na to commercial establishments, mga restaurants, shops. And siguro yung iba dito hotel din. Ngayon na lang ulit ako matutungtong ng Alpine region or ng Alps mismo, kasi the last time na nakarating ako ng Alps, pero sa Titlis lang yun, Mount Titlis, was 2019. And then ngayon, I'm just so fortunate na makapag-visit dito sa Matterhorn or dito sa Zermatt. My second Alpine experience. And sana masundan pa, syempre. Hinahanap lang namin ngayon yung hotel namin. Walking distance lang to from Zermatt train station. Nag-drop by lang kami sa supermarket para bumili ng stocks or ng supplies para dalhin na namin sa hotel before kami mag-settle. Para makatipid din kami sa oras, hindi na kami magpapabalik-balik pa sa labas para bumili. So, diretso na lang kami kung meron kaming gustong i-visit na tourist site or tourist attraction. So, bili lang kami ng food siguro, ng maiinom, ganyan. Waiting lang kami na ma-tidy up yung room namin. Pagdating namin kanina, hindi pa daw linis. So, we were given 15 minutes daw to wait para ma-prepare. Kaso, it's past 15 minutes. Hindi pa rin ready. Pero nag-alok naman sila ng mga complimentary beverage, drinks, ganyan. Kaso gusto namin humiga muna kahit saglit before kami maglakad-lakad sa labas. Pero yun, tolerable pa naman, kaya pang mag-wait ng kaunti. Nandito lang kami sa reception area ng hotel. It's called Excelsior. Dito sa mismong sentro ng Zermatt. Malapit lang kami sa train station, siguro mga 5 minutes lang na lakad. Maganda yung interior tsaka exterior nung hotel. Parang majority ng materials na ginamit ay wood, kaya nagmukha siyang very cabin type. Mapapansin nyo naman yung mga natural color na wood. Meron din silang restaurant and free breakfast tomorrow from 7 a.m. to 10 a.m. Finally, nandito na kami sa room and papakita ko sa inyo meron kaming balcony dito. And maganda yung view namin. Actually, kitang-kita na dito yung Zermatt. Wow! Ang ganda. Papakita ko sa inyo yung POV ko. Yan. Kita nyo yun? Yung sobrang Tatsulok, yung pinakamataas na yan. Yun. That's the Toblerone icon. Toblerone logo. Nice. Very nice. Wow!
Later, lalabas kami. Tatry namin mas lumapit pa dun sa Matterhorn or doon sa may peak na yon. Yung nakikita niyong matulis. Nakalabas na kami ng hotel. Naglalakad lang kami ngayon papunta sa cable car kasi sasakay kami doon papuntang Matterhorn. Excited na ako kasi clear yung sky. Makikita namin yung peak ng mountain. Ganda dito sa Zermatt. Medyo may konting ingay lang kasi may parang ginagawa. May construction na nagaganap sa kalsada. Pero tolerable naman yung ingay and wala kailangan nila yun Tsaka para mapaganda yung lugar. Bumibili lang kami ng ticket pa akyat ng Matterhorn. Kaso ang available lang ay Zermatt Sunega. It's a train ride. Medyo malapit din sa Matterhorn. Tapos, meron kaming free time. Siguro 1 hour din. Kasi ang last train ride pababa, 5:20. Ang sabi niya, ang trend daw paakyat ay 4:15. 4:04 na. So, before 5:20 p.m., kailangan na namin makababa. Kasi yun na yung last train ride going back dito sa city. Kung hindi, may iwan kami sa taas. So, I'm excited. Kahit short period of time lang sa taas, wala namang problema. Wala rin naman masyadong magagawa doon, kundi yung ano lang, yung viewpoint lang siguro. And konting explore lang doon sa place. Nandito na kami sa Sunega train yata ito. Or cable. Hindi ko alam kung anong tawag, pero may Sunega sa term. Intay lang kami ng time para mag-start na siya umakyat. Meron pang 7 minutes before umakyat to. Nag-iintay pa rin kami ng ibang passengers or yung ibang tourists going up. Paakyat na kami. Nag-close na ang door ng funicular. Lamig dito. Kasi parang nasa ilalim nga kami ng bundok. Papunta na kami dun sa exit. So may daan na ganito para siyang tunnel na may mga wall art, mga mural. Lamig. Lapit na. Wow! Wow! Look at that! All snow-capped mountains. And that's the Matterhorn. Nandito na kami sa Sunega. Then nasa background ko yung Matterhorn. Hindi masyado malamig dito sa taas kasi yun, clear yung sky tapos sumisikat din yung araw. Ganda. Limited lang oras namin dito kasi kailangan namin habulin yung funicular pababa until 5:20 p.m. lang yata. May konting hiking. Wow! Ganda! Grabe ang Swiss Alps. Sobrang magical. May background music pa ako, kumakanta pa yung kasama ko. Ganda!
Parang against the light kasi. Grabe, oh, may nagpa-paraglide. Ang intense. Lakas ng hangin. Meron din ditong cafe sa taas ng Sonega, dyan sa may likod ko na yan. Cafe yan. Tapos, meron din ditong lake. Medyo malayo lang, bababa ka pa. Since hanggang 5:20 PM lang to, hindi na kami bumaba dyan. Kasi medyo, matarik. Pero magandang viewpoint din yun eh. Ibang perspective nitong Alps. Maganda rin mag-picture doon. Pero, yun, nagsettle na kami dito sa taas, sa isang area lang dito. Okay naman na kami. Natatakpan ng ulap yung tip nung Matterhorn. I mean, nagpa-paraglide din dito, oh. Yay! Sa taas. Nawala yun. Hindi ko na itatry yan. Hindi ko kaya. Parang extreme masyado for me. Ang swerte, clear yung sky. I mean, mainit yung panahon. Kasi parang tomorrow, dun sa weather forecast, cloudy na. So, malamang hindi magpakita yung tip ng Matterhorn. Bababa na rin kami in a while. Susulitin lang namin yung natitira naming minutes dito. I-appreciate lang namin yung Swiss Alps, yung mga mountain range nila na punong-puno ng yelo sa ibabaw. Surprisingly nga, hindi ganun kalamig sa taas. Kahit napapaligiran kami ng mga bundok na may snow at malakas ang hangin, tolerable yung lamig. Kahit nga hindi mag-jacket, kanina hindi ako naka-jacket pero kaya naman. Basta wag lang pupunta siguro ng winter or bandang autumn. Konti lang din yung tao dito sa may Sonega. Kasi siguro nga dahil weekday, hindi masyadong pumunta yung mga turista. Hindi rin naman holiday. Ganda. Lakas ng hangin. Sorry kung naririnig sa mic, no? Yung ugong or yung tunog ng hangin. Kanina pa may cloud sa sa may part sa isang side ng Matterhorn. Gusto ko sanang mag-sketch kaya lang wala nang time. Teka nga, tatry ko. Tatry kong i-sketch tong Matterhorn. Very quick lang. Tapos, sa bahay ko na siya, or dun ko na siya sa hotel, kukulayan ng watercolor. So what I have here, siya parang postcard watercolor papers. Tatry ko lang Mabilisan to. Mountain range. So far, ito yung nagagawa. Kita ba? Yan. So, try ako ng mas malaking pen para mas mabilis mag-shade. Grabe, naiwan kami ng funicular. So, kailangan naming mag-hike pababa. Ay, bumalik din sila. May nakasabay kami na naiwan din sila ng tren. So, kailangan nila mag-hike pababa. Yan sila.
Pero sila naka hiking gear, kami hindi. Pero sabi ko nga, tsagain na, nandito na kami eh. Wala namang ibang way pababa. Ang maganda dito kahit magsi 6 PM na, taas pa rin ang tirik ng araw, maliwanag pa din. Tsaka maganda yung view. Yun nga lang, nakakahingal. May mga snow pa dito, oh, pero hindi sila mga bagong snow. Ano kailangan mong tulong, ma? Aalalayan kita. Sure pa? Sure pa? Sure pa? Naka 20 minutes na kami naglalakad. So meron pa kaming 2 hours na i-hike. Ang maganda na lang dito siguro ay pababa siya. Kaya hindi ganun kahirap. Walang masyadong puwersang kailangan. Kaya lang kailangan ano talaga. Titingnan yung dinadaanan kasi matatarek. Tulad nito, pababa talaga siya. Etong trail na to medyo madaming mga sasanga ng puno. Kaya kailangan doble ingat. Baka masabit, magasgasan pa yung muka o braso. Grabing hike tong ginagawa namin. Very unexpected. Kasi hindi namin talaga nakita yung entrance ng funicular na nalito kami. Buti na lang maganda yung view, oh. Tapos maliwanag pa. Tingnan mo naman yung hinike namin, ang tarik. Hindi pa kita dyan yung, kumbaga yung home base kung saan kami nag-start. Bundok talaga siya. Eh, hindi naman ako fan ng hiking. Even itong outfit ko or yung gear ko, hindi naman pang hiking. Then, ito yung POV habang nag-hike. Grabe, kanina pa kami lumalakad sa gitna ng kagubatan. Yun nga kasi naiwan kami ng funicular. Tapos, mali yung way na nadaanan namin. Yun pala yung for training or sa mga nagte-train ng akyat, ng hike. Sabi kasi may dalawa kaming runners na nakasalubong. Tinatakbo lang talaga nila. Kami grabe, sobrang hirap. As in, dumadapa, lumuluhod, ganyan. Gumagapang na kami kasi sobrang tarik. Hike talaga siya. Tapos sabi sa amin ng runners, kapag daw, yung training trail na yon, kapag daw naakyat at, kumbaga, kapag naakyat ng isang runner, or yan nga, ng trainee, within 30 minutes, kayang-kaya daw akyatin yung Matterhorn. So, yun yung sabi sa amin ni Kuya. Tapos, may easiest way kasi, pero hindi kasi yun yung una naming nadaanan na. Tapos, pinagpatuloy na lang namin yung trail, as in yung pang-training. Very wrong yun. Kumbaga, sila nagagawa nila na aakyat nila or nabababa nila within 1 hour. Pero kami, syempre hindi naman kami trained for that. Parang magtatatlong oras na namin bumababa. Kundi lang ako, ayan ito may POV ko. Tapos may nakikita na kaming mga bahayan dyan sa baba. Hindi lang kita sa camera. Pero grabe to. As in, yung kasama ko, nag-MMK da. Akala niya mahuhulog. Grabe, naging Sherpa ako ng hindi oras. Pero wala akong dalang oxygen.
Grabe yung ginawa namin na yon. Hindi kami prepared. Even hindi ako prepared. Puro dumi na ako, puro alikabok. Kasi, literal, sobrang, ganun, no? Tarik. Tas bato, madulas. Pero yun, siguro tingnan na lang sa positive side na na-experience namin. Pero ayoko na ulitin. Di na mauulit yon, as in never, ayoko na. And siguro next time, maging mindful na lang kami din sa oras. Kasi, yun, na-late kami ng punta dun sa funicular, kaya hindi kami nakababa. Ano na, magna 9 PM na yata, pero buti maaga pa. Kung hindi, inabutan kami ng ano dito, ng mga wolf, bear. Pero I don't think may gano'n naman. Kasi may mga, yung isa nga mag-isa lang, babae pa, tinatakbo niya pababa. Kasi ang bilis niyan tumakbo. May kasama pa siyang aso, cute. Pero knowing na malapit na kami sa baba, or it would take about 30 minutes pa, kasi mabagal lang kami maglakad, okay na ako doon. And yung kasama ko hindi na rin masyadong siguro nagwo-worry. Kasi kanina gumagapang talaga kami literal. Baka wala na kaming magawa later pagbaba. Matulog na lang, kumain tas matulog. Yung alam mo yung pakiramdam na para kang magkakasakit, yung parang masakit yung katawan mo, para kang magkakatrangkaso, ganun. So pagbaba ko nga, inom ako ng paracetamol. Sobrang thankful ako sa shoes ko na to. Hindi ako binigo. Hindi siya sobrang mahal, pero so far ito yung pinaka nagbigay sa akin ng comfort sa mga naging shoes ko. Binili ko talaga siya specific for this trip or for this travel. Kasi yun nga, alam ko maraming lakaran. Pero hindi ganitong extreme. Pero yun, sobrang natutuwa ako dun sa shoes ko kasi parang nabawasan. Kasi usually kapag yung mga sapatos ko lang yung suot ko, parang laging masakit yung paa ko. Pero ito nabawasan ng 80% yung pain. Hindi ganun kasakit lagi. May discomfort lang kapag sobra ng mahaba yung nilalakad. Kasalanan to ni Matterhorn. Grabing pagod yung binigay mo sa amin. Hindi na to mauulit. At least na-experience namin. Nagkamali din kasi kami talaga. Malapit na kami sa baba. Konti na lang. Puro hagdan nga lang. City center na to. Nakabalik na kami finally sa city center. Sobrang pagod. It's a peaceful night here sa Zermatt. May mga tao pa naman sa labas. And mukhang nag-chill lang sila. Grabing pagod. Feeling ko yung mountain na yun yung inakyat namin. Diyan kami bumaba. My God. We'll charge it to experience. Ito yung bundok na binaba namin. Grabe.
Hindi ko na ulitin yun. Para may trauma na ako sa hiking. Walang training, bigla-bigla na lang. So tonight, bili lang kami ng pagkain. Tapos, rest na din. Sarado na yung mga supermarket tsaka restaurants. Buti may napagtanungan ako na turista. Tinanong ko kung saan sila bumili ng food. Sabi nila, open pa daw yung ibang fast food like McDonald's. So baka McDonald's na lang. Saan ba? Here. Buhay na buhay pa dito. Nice. May makakainan pa. Oh my God. May mga tourists pa din na nasa bar yata ito. O parang bar. Then meron ding mga naglalakad-lakad pa. Siguro nagpapaantok. It's already 9 p.m. Sana abot pa ako sa McDonald's. Kahit yun na lang, okay na ako. Kasi walang pagkain wala talaga akong makakainan. Sarado na din yung restaurant ng hotel. Bili lang ako ng food. Kain tayo ng dinner. Hindi pang McDo yung dami ng gutom at pagod ko. Kailangan ko ng kanin. Tsaka malamig na Coke. Sorry. Ito na lang kasi yung open na mabilis mag-serve. Gutom na gutom, pagod na pagod, lahat. Lahat ramdam ko na. So, kain lang ako. Nandito yan. Hindi ko gusto yung parang ang dry-dry ng McDo nila, ng burger, ng patty. So, McDonald's for dinner. Sarap sana may sabaw, no? Okay lang. May kape naman. Tapusin ko lang yung dinner ko. Enjoy ko lang din yung view. Para naman makabawi sa akin ng Zermatt sa sobrang pagod na nangyari sa akin. Yun na lang muna. Bye-bye, good night.